Kilala si Sus bilang isa sa mga miyembro ng hashtags, apakahusay sa dance floor. Siguro parang napilitan lang ako dahil hindi na namin masustentuhan yung pagkain namin araw-araw. Kaya tinigil ko yung pag-aaral ko, nagtrabaho kaagad ako ng 15 years old. Sa Stargate yon, mga variety show na para mga Japanese club. Hindi ko lubos maisip na mangyayari pala to sa akin kasi kala ko magsasayaw lang akong habang buhay, yung tipong pag hindi ko na kayang sumayaw, doon ako magpapahinga. Para lang sa, wala lang, inuman, kasiyahan. Kabado ako no, kasi sabi, sugal to. Wala na akong ibang savings, as in simot talaga. So, may mga tukso pa rin bang lumalapit kay Sus? Meron pa rin. Nasa showbiz, ang dami mong makakasama. So, mas nauuna siya. Naiisip mo kaagad siya. Kasi tao tayo, hindi naman tayo yung magmamalinis. At kasama po natin ngayon ang isa sa mga hashtags na ngayon ay matagumpay ng negosyante. Sasayaw-sayaw sa dance floor, apakahusay magsayaw, pero may natatago rin palang angking galing sa pagninegosyo. Ang tinutukoy po natin, isa sa may-ari ng Lekatsu MNL or Lekatsu Manila Japanese Fast Food, Sus Collins. Sus! Yes. Ayan, oo. Oy, thank you, ha? Maraming salamat din, Mama Ol. Sobrang grabe, Ang tagal na natin ito pinlano, ano ba? Anyway, bakit hindi natapos ang pangarap mo sa pagsasayaw lang? Hindi ko rin alam, biglaan siya, Mama Ol. Kumbaga, ang ano ko lang talaga yung pagsasayaw nga, di ba? Simula nung nag-pandemic, parang nadagdagan yung pangarap ko. Like, yung sa negosyo, yung paano mag-business. Kasi kailangan nating magtagumpay sa buhay, lalo na nung nag-pandemic eh. Oo, hindi. Kasi syempre, kilala si Sus bilang isa sa mga miyembro ng hashtags, apakahusay sa dance floor. Tapos, nung nag-pandemic, nabanggit mo nga, na zero ka ba nun? Nabokya? As in, zero talaga. Paano? Wala pa to. No, wala pang Lekatsu, wala pang business. Nung pandemic, di ba, syempre akala natin, parang ilang buwan lang yung mga lockdown. So ako, yung mga savings ko noon, bigay ako, gastos, sa mga kaibigan, pakain. Syempre, walang trabaho. So ako, enjoy lang ako nag-enjoy. Hanggang sa tumatagal, nauubos na yung savings ko. As in, ang pinaka-last ko, 50,000. So parang iniisip ko, sobrang bilis lang maubos noon. Kasi syempre, may pamilya ako na kailangan din suportahan, mga kapatid ko, mama ko, papa ko. So sabi ko, ilang araw lang to. Kaya ayun, nag-isip kami nung partner ko na si Pauline na ano bang pwede natin gawin. Kasi walang trabaho, nagsarado yung ABS. So isa sa naisip namin, inegosyo. Kumbaga sugal na. Pero as in, sobrang yun na lang talaga yung pera ko. Wala na akong ibang savings, as in simot talaga. So when you say sinugal mo yung 50,000, ano yung itinayo mo sa 50,000? Yung una, nag-franchise kami. Yung isa sa miyembro ng Showtime Dancer, meron silang business, yung ramen. So parang sabi namin, okay parang mas okay to mag-franchise tayo sa kanila. So ganyan-ganyan, nagkwentuhan kaming dalawa ni Pauline, hanggang sa sumama na rin yung kapatid niya, ganun-ganun. O sige, ba't hindi na lang tayo magtulutulungan? Kasi ang bagan, kumbaga yung 50K ko, 50K niya, ganun. Sabi ko, kabado ako kasi sabi ko, sugal to. Pwedeng malugi rin. Oo, talagang business siya. Yun, talagang sinugal namin. Sobrang blessed kami nung tinayo namin yun. Yung ramen na yun. Kasi isang buwan pa lang, halos ang nagastos kasi namin lahat-lahat doon, 200,000. So napag-ipunan namin, tag 50 kami, 4 kami. Tapos nung tinayo na namin yun, isang buwan pa lang, kumita ng 500,000. Wow. As in, sobrang nagulat kami. Franchise yun, Oo, nag-franchise kami noon. Sabi namin, thank you Lord. Binalik, nag-party-partihan agad kami kasi nasabi kami. So, bawi na kagad yung 50K. So, sige, enjoy tayo, ganyan. Siyempre, sa mga tulong rin ng mga kaibigan natin sa showbiz, yan, yung mga hashtag. Pinapapunta ko doon sa kiosk, kasi kiosk siya. Pinapapunta ko doon yung mga kaibigan natin. Hanggang sa, siyempre, nalaman din ng mga ibang tao na, uy, may business si Sus, ramen, tara, punta tayo, support tayo. After isang buwan ulit, kumita uli siya ng 500,000. So,
parang kami, nagugulat kami sa mga nangyayari. Parang sabi namin, yung ate ni Pauline, nakaisip na, ano kaya, magtayo tayo ng sarili nating negosyo. Sarili niyong pangalan. Oo, para at least, kung sa atin din magpa-franchise, gano'n. So ayun, nagtuloy-tuloy na siya. Tinayo na yung Lekatsu Manila. Oh, yung Lekatsu ay isang galing Lekatsu. Ito pa ang nakakatawa dyan. Yung Lekatsu, para kami nagsisearch kami. Sa amin, kami napag-usapan namin, mga katsu doon yan. Mga pork katsu, chicken katsu. So kami, parang nag-isip kami ng ano bang magandang pangalan. Tapos sinearch namin yung home sa Japanese. Kumbaga translate, parang kala namin L, tapos E. So parang, okay to, Lekatsu. Parang katsu, ganyan-ganyan. Tapos, nag-shot kami nun. So medyo may mga tama na, ganyan, gumawa na ng logo, ganyan. Nung naano na namin yung mga papeles, lahat gagawin na, sinearch uli namin, hindi pala L yun, ay pala yun. So, parang inano na lang namin na, wala na, ayan na nagawa na Ayun na lang yung kwento natin. Kasi tayo, giinom, kasayahan, parang enjoy lang. Ano pala dapat? Iekatsu. So, kala namin L yung ay pala. So, kaya naging Lekatsu. Para lang sa, wala lang, inuman, kasiyahan. Ayun siya. So, saan ang unang branch niyo na itinayo? Ang pwesto talaga namin ng Lekatsu yun dun sa Kings Point. Ayun yung kiosk. Okay. Kings Point sa Novaliches. Tapos, yun, parang inaral din muna namin. Yung mga friends din namin, syempre, nagpa-post kami sa mga social media, tinulungan ako. Sobrang laking tulong talaga nila. Lalo na si Vice, talagang yung nakiusap lang ako, ganda ba, pwede kitang padalhan, tapos po-post niya, gano'n. Talagang ginawa nila, yan, mga hashtag. Kaya sobrang blessed ko rin na may mga kaibigan akong tumulong sa akin para malaman ng ibang tao na meron akong business na para matikman nila. So, lumago na ang branches ng franchise ng Lekatsu. Ilan na ngayon? Ngayon, 57 na. 57? Sobrang 2 years na yung Lekatsu Manila. Sobra kaming na-bless. Kasi, ayun nga, parang inaral muna namin ng 3 months pagkabukas nung sa amin sa Kings Point. Si Kuya Rap kasi, asawa nung kapatid ni Pauline, may experience na siya kung paano mag-manage ng fast food. So, parang napag-isipan namin, sige, try natin mag-open for franchise. May mga nag-inquire agad, yung may mga nagme-message. Siyempre, ayun, pinopost natin sa social media. May mga nagme-message, kaya kami tuwan-tuwa kami. Tapos tinry namin ng 1, 2, hanggang sa dire-diretso na. Pero, siyempre, nandun pa rin yung palaki na ng palaking obligasyon mo. Kasi, siyempre, lahat, aanoy mo na. So, teamwork, yung family namin, as in, kumbaga toka-toka kami na ito yung gagawin niya. Siya yung sa operations, ako sa marketing, kumbaga ganon. So, talagang hindi kami bumitaw para at least mapatibay namin yung Lekatsu Manila. Pero si Sus ba ay tapos ka ng management or any course? Wala. As in, wala akong alam. Hindi nga ako marunong magluto Niluluto ko lang siguro yung mga prito, yung mga normal lang. Pero nung dumating nga yung pandemic, syempre lahat tayo, ang daming natutunan sa pandemic talaga. Sa bahay nyo, lockdown kayo, hindi naman po pwedeng araw-araw ka magpiprito. So, natuto akong magluto, like yung mga sinigang, yung mga syempre, si Pauline, ayoko naman din. Gusto ko, pinagsisilbihan ko rin siya. So, talagang nag-aral din ako magluto. So, natuto hanggang sa ito nga, dumating din yung Lekatsu Manila. Talagang kailangan kong gawin, di ba? Kailangan kong matutong magluto para iserve sa mga tao. So, ilan doon yung inyo? Pag-aari Ang sa amin lang, isa. Isa. Hindi namin binibitawan na yun yung sa Kings Point na kiosk. Pero nagpaplano rin kami na soon gagawa kami ng mas malaki kasi lahat ng mga nagpo-franchise, syempre, ayun, mga mini restaurant o mini kiosk na may table, may chair. Sa amin, gusto namin yung restaurant talaga. Parang gusto namin na kami pa lang yung unang gagawa. Kasi syempre, minsan nga parang lang kami na kami yung may-ari, kiosk yung sa amin. Tapos lahat nung nagpa-project sa amin, ang gaganda nung kumbaga ang gaganda ng pwesto, may table, chairs. Kami sa kiosk lang, di ba? Pero ayun nga, nakakatuwa rin na hindi namin binibitawan yung kasi doon kami nagsimula. Wala pa namang nagpa-flop or nagsasara. Meron din, kasi syempre hindi naman lahat magaganda yung pwesto. Meron kasing ibang mga nagpa-franchise sa amin na hindi naman namin sila masisisi kung saan nila gusto ilagay yung pwesto ng Lekatsu.
Siyempre, hindi rin nila minsan naaaral yung lugar kung marami bang dumadaan dito, marami bang taong Yung naglalakad traffic. dito. Oo. So, minsan na ilalagay nila sa hindi magandang pwesto. Yung iba nagsasara, nalulugi, meron din naman ganun. Oo. Pero kami, tumutulong pa rin naman sa kanila para support na like sa mga social media, pinopost namin sila para at least nalalaman din ng ibang tao na ay meron palang ano doon. 'Di ba? Kahit papaano mapupuntahan nila. Correct. So talagang nakapagpatayo na rin kami ng sarili naming komisari. Kaya sobrang nakakatuwa talaga. Hindi mo ba ma-imagine na mangyayari to sa'yo? Hindi ko siya ma-imagine talaga. Parang ito ba yung pinagpapasalamat mo na dumating ang pandemya? Ito yung natutunan ko. Oo. Ito yung parang nagulat ako na hindi ko lubos maisip na mangyayari pala to sa akin. Kasi kala ko magsasayaw lang ako habang buhay. Yung tipong pag hindi ko na kayang sumayaw, doon ako magpapahinga. So parang hindi ko siya naiisip na siguro business na iba like yung mga clothing line, pero yung sa food, hindi ko siya na maisip. So ito yung na-bless sa akin nung pandemic dahil ayun nga nung wala yung ABS, wala yung mga show, ito talaga yung nakatulong sa akin. Ito yung nag-survive sa akin, yung Likatsu Manila. Talagang sobrang nagpapasalamat talaga kami. Yung una, bago mag-Likatsu Manila, ayun yung mga clothing line. So napabayaan ko na rin siya dahil parang iniisip ko lang, pagka yung gusto mo yung ginagawa mo, siguro parang napilitan lang ako dahil dancer ako, sabi ko magko-clothing line ako, pero sa puso ko hindi talaga. Parang gusto ko lang business, pero mas maganda kasi yung nagbi-business ka na gusto mo talaga yung ginagawa mo, at least nag-i-enjoy ka pa rin. So napabayaan ko siya. Mas nag-focus kami dito sa Likatsu Manila. So, ngayon, sa family, ikaw, ever since ba wala pa tong Likatsu, ikaw ang breadwinner? Simulat sa pool talaga. Talaga? Oo. Ako talaga, tumigil ako ng pag-aaral. 15 kasi first year high school yung natapos ko. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral dahil siyempre sa hirap din ng buhay namin kasi hindi naman kami anak mayaman kung gano'n. So sa Pasay kami nakatira hanggang sa binenta yung bahay namin. Tapos lumipat kami ng Rizal. Pinag-aaral ako ng tita ko kasi hindi na rin kami mapag-aaral ng magulang ko. Hanggang sa naisip ko, 15 pa lang ako, tigil ko na to, sabi ko. Kasi gusto ko na makatulong sa pamilya ko kasi alam ko na yung nangyayari na nangungutang kami. Kumbaga, hindi na namin masustentuhan yung pagkain namin araw-araw. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto ko nang makatulong. Kaya tinigil ko yung pag-aaral ko. Nagtrabaho kaagad ako ng 15 years old. 15 years old? Anong trabaho ang pinasok? Sa Stargate yon, mga variety show na mga dancer. Kaya nga, yung unang trabaho ko sayaw hanggang ngayon, 2023, sayaw pa rin. As in, ayun din yung bumuhay din sa akin, sa pagkatao ko, sa pamilya ko, yung pagsasayaw ko. Kasi variety show yun, para mga Japanese club, like magko-comedy ka, magsasayaw, yung may grupo kayo. So, yun yung una kong trabaho. Ibig sabihin, malaki kita mo doon, kaya yun ang bumuhay sa inyo. Bumuhay sa pang-araw-araw, pero hindi siya yung malaking kita eh. Ano lang niya yung pangangailangan namin na natutugunan lang. Oo, natutugunan. Like yung pagkain namin, hindi kami yung parang mangungutang, gagapang kami sa parang makakain lang kami. At least, makakain kami ng normal. Pero hindi naman yung normal na kain na masasarap yung pagkain ha. Like yung mga tuyo. Pero as in, normal na siya nakakain kami. Kasi ang sahod ko noon, naalala ko nung 15 ako. Isang araw, 150. So parang... That was anong year? 2005. So, syempre, hindi pa malalaki pa yung mga gastusin nun. Tsaka medyo malapit lang naman, Makati, Pasay. Nilalakad ko lang yun, lagi. Kami, lakad lang. Syempre, pag pinagkakasya namin yun, kasi magkano lang 1 kilong bigas nung kasya na sa amin magkakapatid eh. So, But you're the eldest? Pangatlo ako. Okay. So, pinag-aral mo ba mga kapatid? Hindi ko sila talaga pinag-aral, pero nakakatulong ako sa pag-aaral nila. Yung mga baon, yung mga assignment na kailangan nila, nakakatulong naman ako sa ganon. Yung kami magkakapatid din kasi halos ganon lang yung natapos eh. Oo. Kasi nga hindi na talagang tumigil na siya. So, ibig sabihin? Walang nakatapos sa amin ng high school, college, walang nakaganon sa amin. Talaga? Sa lahat ng magkakapatid. Pero ngayong 2023, gagraduate na yung panglima na kapatid kong babae. Kahit na ilang taon na siya, makakagraduate na siya ngayon. What do you mean kahit ilang taon na siya? Late siya mag-college? Kumbaga, ngayon lang siya matatapos, talagang tinuloy niya yung pag-aaral niya. Kaya sobrang proud kami na may isa sa amin magkakapatid na makakatapos na. So wala kang balak na ituloy, tapusin ang school mo?
Siyempre, kailangan natin mag-aral, no? Kaya nag-aaral ako sa YouTube Academy. YouTube lang ako, yung search. Kung ano yung mga tanong ko, like, ano nga ibig sabihin ng mga ganito? Search ako, o ano nga English ng ganito? Yung mga ganon. Nag-ano naman ako, pero siyempre, gusto ko pa rin makatapos ng pag-aaral talaga. So ano na yung mga naibigay mo or na-invest ni Sus for the family? Yung pinangarap ko talaga nung bata pa lang ako, isa talaga sa gustong-gusto kong gawin, yung magkasariling bahay, mama at papa ko. Kasi ayun nga yung binenta yung bahay namin, tapos sa Rizal kami. Paglipat namin ng Rizal, parang walang nagbago, sa lupa pa rin kami natutulog. So talagang pinursigi ko talaga. Siyempre, di ko naman alam na mapupunta ako dito sa showbiz, sa hashtags. So ako, iniisip ko, kaya ko to. Kahit dancer ako, nagbabackup na ako. Sa ABS din, yung mga artista natin, sila Kim Chiu, sila Enrique, nagbabackup, the backup dancer nila ako. So sabi ko, kaya ko to. Hanggang sa napunta na ako ng showbiz, ayan, parang sinuwerte, dun napabilis. Hanggang sa nanalo ko ng minute to win it ng 1M, pinagawa ko kaagad yung bahay. As in, agad-agad, wala akong ginastos kahit piso, wala akong binalatuhan. Sabi ko kasi, ito na yun para sa mama at papa ko. Yun nga masaya rin ako dahil kahit papaano, naabutan ni Papa na nakaranas kami ng kahit magandang higaan, magandang tulugan, magandang bahay. What do you mean? Papa ko kasi hindi, nitong last year na namatay siya. Kaya namatay daddy mo? Anong cause? Inatake siya kasi tulog lang siya eh. As in, hindi siya nanginig. As in, really? Oo, parang makulit pa siya. Komedyante rin kasi yung papa ko. So, makulit lang siya. Wala kasi kami noon. Nasa Rizal siya. Nandito kami sa Manila. Tulog lang siya. Tapos, yun, nagulat na yung mama ko. Tignan mo nga, kung humihinga pa yung papa mo, parang gano'n. Tapos yun na, wala na talaga. At what age? 59. Excited na siya mag-60. Kasi daw, libre na siya sa sine. Parang gano'n. So, ayun lang yung mga, at least nakita na ramdaman ni Papa yung pinaghirapan ko din at napagtagumpayan ko, napagawa ko yung bahay nila. Sabi ko, para sa inyo yan. Ayun talaga yung pinakapangarap ko. Kala ko nga, doon din matatapos yun. So, pag natupad mo pala yung pangarap na yun, kailangan mangarap ka pa ng mangarap. So, ngayon, may mga pangarap tayo, mga bago. Ano ba yung bago mong pangarap? Siyempre, magkakasariling pamilya tayo, di ba? May sarili kang mga anak, yung pamilya mo. Siyempre, kailangan may sarili ka rin bahay. Tapos, ayan, yung business mo, di ba? Ayun yung mga gusto kong pangarap. Yung tipong nasa probinsya ka, okay lahat, nakakapag-aral yung mga anak mo, nakatapos yung mga anak mo. Ayun yung mga pangarap mo. So, yung nanay mo ngayon, anong ginagawa mo para sa kanya? Ngayon, siyempre, hindi pa rin matatapos yung obligation. Oo, lalo na't nag-iisa na lang siya. Siyempre, malungkot din sa part niya na mag-isa na lang siya, wala na si Papa. Tapos nandun siya sa Rizal, kasama niya yung kapatid kong babae. Siyempre, kami nandito sa Manila, nag-aaral kami mga lalaki na magkakapatid. So, ayun pa rin nga, sustento pa rin sa kanya. Siyempre, hindi pa rin mawawala yun. Dapat maramdaman niya palagi yung kasiyahan, hindi yung kalungkutan, di ba? Anong pangako mo sa kanya? Sa ngayon, wala akong ibang pangako sa kanya eh. Kumbaga, masaya lang yung puso niya sa araw-araw kasi magiging healthy siya pagka ganon, di ba? Marami siyang magagawa pag masaya siya. Kahit na minsan hindi kami makauwi para sa kanya pero alam namin na masaya siya. Ayun yung lagi kong pinagdarasal. Maging healthy lang siya, maging masaya siya. So, itinuturing mo bang swerte sa'yo? Si Pauline, yung sobrang swerte. Yung magiging asawa mo. Sobrang swerte. As in, sobrang blessing siya. Nag-switch ako nung nakilala ko siya Kasi yung wala pa siya sa buhay ko, as in walwal din ako. Mama di ba nga pa, siyempre hashtags, ang daming kita, may mga babae. So, lahat ata ng pinagagawa ko, ganyan-ganyan. Nagkaka-girlfriend din ako, pero wala, ganun pa din. Yung parang lang, hanggang sa dumating siya, doon ko nakita na talagang, parang nakaramdam ako ng takot, nakaramdam ako ng hiya. Yung nakaramdam ako ng respeto sa babae na hindi pala ganun. Parang ang dami kong na-realize noon. Tapos dahil din sa kanya, mas lalo ako napalapit kay Lord kasi Christian siya. Hanggang sa naging Christian din ako. Kaming dalawa, nagsi-church kami together every Sunday. As in, napakaswerte ko na nakilala ko siya. Nabago niya yung buhay ko. Yung pananaw ko sa buhay. As in, lahat.
Tsaka swerte kayo yung tandem niya sa negosyo. Oo, sobrang swerte. Siguro dahil mahal namin yung isa't isa. Exactly. Oo. Yung parang wala kaming tinatago na like yung alam mo naman sa sarili mo na may tinatago ka or medyo sumasalisi ka pa rin ng konti. Wala As nang in, ganon. buo kami. Oo, parang yung relasyon namin, open kami sa isa't isa. Siyempre, nandiyan pa rin si Lord. Kailangan center pa rin sa amin. Kailangan talaga solid kami. So sinubok na ba ng tadhana yung relasyon niyo? Or muntik-muntikana na kayo? Wala pa eh. Wala pa. Wala. 3 years na kami. Hindi pa dumadating yung time na talagang halos maghiwalay na kami. Yung nag-away na away talaga. Wala. Siguro mga tampuhan lang. Ganun lang eh. Pero hindi pa namin na-experience yung, di ba? Pero handa naman kami sa mga ganung problema kasi hindi talaga mawawala sa relasyon yan. Pero ayun nga, lagi namin sinesenter si Lord para at least maisip namin na yung pagmamahal na ginagawa namin para sa Kanya. May mga tukso pa rin bang lumalapit kay Sus? Meron pa rin. Kumbaga, nasa showbiz, ang dami mong makakasama. Pero dahil nga, nandun yung respeto mo sa babae, nandun yung pagmamahal mo kay Pauline, so mas nauuna siya. Naiisip mo kaagad siya. Kasi tao tayo, hindi naman tayo yung magmamalinis na hindi na ako nakaka-attract ng ganyan, di ba? Tao ka lang eh. Minsan mahugulat, uy. Pero syempre, nandun pa rin yung hindi pwede. May masasaktan akong tao. Parang ayun lang agad yung naiisip ko. So how do you deal with the girls na nagkakagusto sa'yo or gusto kang makasama isang gabi? Ganon? How do you deal with that? Hindi ko siguro yun. Parang yayaan yung ganon na one night yung ganon. Parang hindi ko na siya kaya. Kung dati siguro yun, pwede. Kahit gabi-gabi pa. So parang ngayon talagang hindi ko siya parang naiisip ko kaagad. Parang sobrang laking kasalanan na magagawa ko. Good. Sa isang gabi na masarap, buong buhay ko na siyang pagsisisihan. Parang ganon eh. Masarap, oo, di ba? Pero mali siya. Kaya ka rin nag-propose na kay Sobra, oo. kay Kasi Pauline. naramdaman ko na talaga na siya na talaga. Oo. As in, ito yung taong gusto kong makasama na kaming dalawa mag-aalalayan, hindi mo na kayang tumayo, hindi ko na kayang tumayo. Ayun yung nakikita ko na sabi ko, ito na to. Sobrang, dati Mama Odds, hindi ko talaga maisip na magpapakasal ako eh. Sabi ko sarili ko, hindi ko may experience. Hindi ko nakikita yung sarili ko magpapakasal ako. Pero talagang ibibigay ni Lord yung para sa'yo eh. Di ba? Kung ano yung hindi, kahit ikaw iwas ka ng iwas, may iba kang plano, pero may plano si Lord para sa'yo na dito ka, ang kulit mo daan ka ng daan dito nga kita pinapunta. Dito ka para matagpuan mo yung... So yun, parang yung nakita ko si Pauline, nakilala ko na siya, sabi ko, ito na yun. Ayoko na pakawalan to. Gusto ko na siyang makasama habang Diyos buhay. ko, oo. Ayoko masira yun. Iniingatan ko talaga tong relasyon namin. At sobrang respeto ko talaga kay Pauline. Ano pinagsisisihan mo sa buhay? Siguro yung mga panahon na hindi talaga ako nag-ipon. Walwal ako, gabi-gabi, inom ako ng inom, gimmick ako ng gimmick. Na dapat pala, una pa lang, nag-focus na ako, nag-ipon na ako para at least mas napaganda pa yung buhay ko, yung buhay ng pamilya ko sana. Pero siyempre, dala siguro rin ng mga kabataan, ng kapusukan na nag-i-enjoy ka, nag-aano ka sa mga nangyayari sa'yo, nagugulat ka, may pera ka. Kasi dati hindi ko naman nararanasan, wala akong pera, gano'n. Siguro parang nabigla ka. Ayun yung mga pinagsisihan ko na dapat inipon ko hanggang tignan mo nung pandemic, halos maubos na ako, di ba? So ngayong may 57 franchisees ng Likatsu, ano nang naipundar ni Sus? Siguro ang naipundar ko, hindi sa material eh. Hindi ko siya inaano sa material. Ang naipundar ko siguro yung pagmamahal. Ayun yung parang naano sa puso ko na yung sa teamwork, yung pagmamahal sa pamilya, na kahit na anong pinagdaanan namin sa buhay, kanya-kanyang kwento ng buhay, nagtutulungan pa rin kami para maitaguyod namin yung kanya-kanya namin pamilya para sa business na to. Ayun yung naipundar ko sa akin na yung pagmamahal. Hindi kasi ako masyadong sa material, Mama Oche, like, talaga? Oo, yung, kunwari, kailangan maganda yung suot ko, or kailangan yung branded yung mga damit ko, kailangan may bago kong sasakyan. Hindi ako masyadong sa ganun eh. Yung sasakyan ko nga ngayon, ilang taon na, yung pa din, simula nung binili ko. Mas nag-e-enjoy ka sa mas buhay? Mas nag-e-enjoy lang ako. Ano may ipapayo mo sa mga gustong magnegosyo? Siguro, technique or tip? Siguro, ipapayo ko sa like yung mga kabataan, talagang
ngayon pa lang, mag-isip na sila na mag-focus, lalo na iba na yung mga gastusin natin ngayon, malalaki na. So, kailangan natin magnegosyo, di ba, ipunin natin yung pera natin, pero yung negosyo na gusto mong gawin, kung saan ka magaling, kung nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, like kung sa sayaw naman, ang negosyo mo, dance studio, nag-i-enjoy ka. And tuloy lang, hindi naman talaga mawawala yung mga pagsubok or madadapa ka eh. Kaya kamay paa, may kamay para itulak yung paangat, di ba? Ano ang natutunan or na-realize mo sa buhay? Siguro ang natutunan ko sa buhay, lalo na nung nag-pandemic, maging matibay ka. Kumbaga, sa anumang gera, kailangan hindi ka susuko. Pero dapat marami kang bala. Nandyan yung mga kaibigan mo, yung pamilya mo. Ayun yung bala mo eh. Si Lord, na hindi ka susuko dahil nandyan sila sumusuporta sa akin, hindi ako pinapabayaan. Focus lang para tuloy-tuloy ang biyaya ng buhay.